Ang istoryang ito ay tungkol sa isang batang babae na naninirahan sa Canada. Araw-araw, binibigyan niya ng pagkain ang isang matandang wala nang natutuluyan. Ang babaeng ito ay may mabuting kalooban dahil hindi niya maatim na walang makain ang matandang lalaking ito. Para sa batang babae, ang pagbibigay ng pagkain sa matanda ay hindi abala sa kanya. Ngunit para sa matandang lalaki, ay napakalaki ang kahihinatnan nito sa kanyang buhay. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na at click ang bell icon para ma-notify ka kung may bago akong upload. Araw-araw, nakikita ni Lily ang isang matandang walang tirahan at tiyak niyang walang makain. Kaya araw-araw ay inaabotan niya ito ng kalahati ng kanyang baon. At sa sumunod na araw, habang siya ay naglalakad papasok sa kanyang paaralan, ay muli niyang nakita ang matanda at nasabi niya sa kanyang sarili na ayan na naman siya, malungkot, nag-iisa at laging nasa isang upuan. Napansin ni Lily na ang matanda ay palaging nakangiti sa mga dumadaan at sinusubukang makipag-usap sa lahat. Hindi para humingi ng pera, kundi dahil sa masaya siyang nakikipag-usap sa mga tao. Subalit, nalulungkot si Lily tuwing iniiwasan ng matanda at pinagtatawanan lang ng mga dumadaan. Nung minsan pa nga nakita ni Lily ang dalawang batang lalaki na dinumihan ang baso ng matandang pulubi. Isang araw, hindi na kinaya ni Lily ang nakikita niya sa matanda. Nais niyang gumawa ng isang bagay tungkol sa kanyang nakalulungkot na sitwasyon. Si Lily ay 10 taong gulang lamang at nag-aaral sa isa sa pinakarespetadong paaralang elementarya sa Canada. Ito ay isang institute kung saan nagmula ang mga henyo sa panahon ngayon. Ngunit hindi gusto ni Lily na doon mag-aral. Ang mga bata sa kanyang klase ay mga spoiled brat at ang mga magulang na dumarating upang sunduin ang kanilang mga anak ay tiyak na mga sarili lamang ang kanilang iniisip. Kaya masasabi mo na si Lily ay isang maasikaso na bata. Noong lunch break nila, umupo si Lily sa isang upuan at nag-isip ng gagawin. Dito naisip ni Lily na mangumit ng pagkain mula sa kafeterya ng paaralan at ibibigay ito sa kawawang lalaki sa kalye. Alam niya na masama ang manguha ng hindi kanya, ngunit ang hayaan ang isang tao na magutom sa kalye at maging masama sa kanya ay mas masahol pa. Sa oras ng break time, palihim siyang lumakad papunta sa kusina at sumiksik sa malaking freezer. Ngunit nang tumingin siya sa balikat niya, napansin niya ang kanyang striktong guro na nakatayo doon. Tahimik na naghantay si Lily ng ilang sandali at nang napalinga ang kanyang guro, lumusot si Lily sa freezer at nakakuha siya ng pagkain. Subalit, ang hindi niya alam ay may malaki siyang isang problema. Dahil ang freezer na ito ay automatic na naglalak. Narinig ng kanyang teacher ang tunog ng freezer na naglock at tingin nito na may pumasok sa loob. Nang lalabas na si Lily ay napagtanto niya na ang pinto ay nakalak na at ang kanyang teacher ay nakaharang sa pintuan. Nagpanik si Lily. Kailangan niyang umalis doon, ngunit ang nag-iisang paraan para makalabas ay hinarangan ng pinakamasamang lalaking nakilala niya. Ito na marahil ang magiging katapusan niya. Naisip niya na tiyak na paruruhasahan siya nito at tatawagin ang kanyang mga magulang. Nagsimula siyang umiyak ng mahina. Sinusubukan lamang niya na maging mabait sa isang taong nangangailangan ng tulong. Bakit laging pinarurusahan ang mga mabubuting gawa? Tanong niya sa kanyang sarili. Naglakad siya sa likurang ng sulok ng freezer kasama ang kanyang malaking bag na puno ng ninakaw na pagkain at nadapa sa pader sa likuran. Ngunit may nangyari na hindi niya inaasahan. Bumagsak ang pader sa likuran at natumba si Lily. Ang pader sa likuran ni Lily ay naging malutong sa paglipas ng mga taon at si Lily ay nahulog lamang sa pinakamahinang bahagi nito. Napaatras siya sa iskinita sa likod ng paaralan. Masakit ito, ngunit
himalang nakatakas siya kasama ang kanyang mga ninakaw na pagkain. Perpektong tiyempo dahil wala pa sa 5 segundo, ang kanyang guro ay binuksan ng pinto at wala itong nakita bukod sa sirang pader. Agad at tumakbo si Lily pa uwi. Inilagay ang pagkain sa kusina at mabilis na sinimulan ang pag-impake. Ayaw niyang malaman ng kanyang mga magulang ang tungkol sa mga naumit niyang pagkain. Tuwang-tuwa siya sa mga bagay na nakuha niya. Ngunit gusto ba ng mahirap na tao sa kalye sa kanila? Kinabukasan, taas noo siyang pumasok sa paaralan. Hindi dahil sa sobrang saya niya na nakapasok sa klase, ngunit upang ibahagi ang pagkain na kinuha niya para sa isang lalaking nangangailangan talaga. Ibinigay niya ang pagkain sa lalaki. Ang lalaki naman ay sobrang natuwa na halos napalaki ang mata sa gulat at tuwa. Hindi pa niya naranasan ang ganoong kabaitan dati. Sinabi niya sa kanya. Naglakad siya papunta sa school habang sumisipol at naisip niya na hindi na siya masasaktan ng kanyang guro dahil alam niyang may ginawa siyang mabuti. At nang naglakad na siya pauwi sa araw na iyon nang may kumpiyansa, ngunit pagkatapos biglang dumating ang kanyang guro sa kanyang bahay ng gabing iyon. Nag-aalangan binuksan ni Lily ang pintuan dahil duda si Lily na alam ng kanyang guro na siya ang pumasok sa freezer dahil hindi pa nagpupunta sa kanilang bahay ang kanilang guro para lamang makipag-usap. May dala ang kanyang guro ng isang salansan na papel at iniabot sa kanyang ama na nakararating lang din sa pintuan. Ang iyong anak ay isang magnanakaw at maaari siyang matanggal sa paaralan. Naluwa si Lily sa lakas ng boses ng kanyang guro at nakita ng kanyang ama ang maliwanag na hinaharap ng kanyang anak na nawala sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kinabukasan, naglalakad si Lily sa kanyang dating paaralan. Tumingin siya sa loob at halos hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Nang muli siyang maglalakad, nakita niya yung matandang lalaki na bumalik sa dating lugar. Tinanong siya kung ano ang nangyari at ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Sabi ng matandang lalaki, "Grabe, hindi nila pwedeng basta-basta alisin ang isang batang babae na may mabuting kalooban. Dapat ginantipalaan kanila. Tuturuan ko sila ngayon ng leksyon." Galit na bumangon ng lalaki, nagpagpag ng damit at naglakad papunta sa paaralan ng may determinadong mga hakbang. Napatanong si Lily, "Ano ang gagawin mo?" Ang katakot-takot na guro na nagpatalsik sa kanya noong araw at sinubukan na palayasin ang matandang lalaki sa labas ng paaralan. Sabi ng guro, "Umalis ka rito, marami kang tao. Hindi namin kailangan ng uri mo rito," sabi ng malupit na guro sa kanya. Gayunpaman, malapit ng pagsisihan ng istriktong guro ang mga salitang ito dahil hindi nila inaasahan ang sagot ng matanda. Iniligay ng lalaki ang kanyang bag sa sahig at dahan-dahan na tumayo. Tiningnan niya ang guro ng diretso sa mga mata. "Hindi mo na alam kung sino ako, di ba?" sabi ng matanda. Dahan-dahan tinanggal ang kanyang maruming Amerikana at nilaglag ang kanyang sombrero at inaayos ang kanyang buhok gamit ang kamay. Nagulat sila dahil ang homeless na matanda ay nagbukang isang mayaman dahil nasa loob ng maruming damit niya ang kanyang totoong kasuotan. "Ano ang nangyayari dito?" nagtanong si Lily na may nalilito na patingin sa kanyang mga muka. Sagot ng matanda, "Hindi ako homeless, gaya ng inaakala mo." Sinabi niya sa kanya, "Ako ang punong guro ng paaralang ito. Sinimulan ko ang institute na ito sa ideya na ang lahat ng matalino na mga bata ay dapat magkaroon ng pagkakataon na gumawa ng isang bagay sa kanilang sarili sa kabila ng kanilang mga pinagmulan. Ang pinag-aaralan ko na ang ilan sa aking mga guro ay hindi ginagawa ang aking mga ideya. Kaya nagsuot ako ng maduming damit at nagpanggap bilang isang homeless na tao upang obserbahan ang sitwasyon mula sa hindi kalayuang distansya at mukhang tama ako." At ang sabi niya sa guro, "Ikaw na lalaking tinatawag sa kanyang sarili na guro. Tanggal ka na sa trabaho
hindi ka karapat-dapat magturo dahil hindi magandang ehemplo sa kabataan. At ikaw naman, Lily, ikaw ay isang halimbawa sa paaralan. Gusto kong italaga sa iyo ang gawain ng pagiging isang pangulo ng klase at nais kong mapunta ka rin sa konseho ng paaralan. Kaya, ikaw ang aking magiging mata at tainga ngayon sa paaralang ito. Ang pagtulong sa kapwa ay isang magandang ehemplo sa bawat taong makakakita. Hindi man maganda ang ginawa ni Lily na nang-umit ng pagkain. Marahil nagawa lamang niya ito dahil wala siyang kakayanan na bumili ng pagkain na sasapat sa kakainin ng matanda. Kaya mga bata, ang paggawa ng masama para sa kabutihan ay hindi pa rin maganda dahil masama pa rin ito.